Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya ay itago lamang natin sa pangalang Vivian. Bueno, basahin na natin ang liham ni Vivian. Dear Kuya Perez, mulat sa Pulkuya ay lagi na po akong nakikinig sa inyong programa dahil may mga aral din po akong napupulot sa mga isinasadula ninyong liham araw-araw. O tuwing hapon, lagi po akong nakasubaybay sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Vivian, 45 taong gulang, at may 2 po akong anak. Kaya po ako lumiham sa inyo, Kuya, dahil gusto ko rin pong humingi ng payo. Para malinaw sa inyo, ganito ko po sisimulan ang aking problema. Bakit ka pa nagpakita rito? Ano pang kailangan mo? Talaga bang wala ng kapatawaran ng ginawa ko sa'yo? Pinagsisisihan ko na yun. Matagal na, Vivian. Ang ibig mong sabihin? Basta ko na lamang kakalimutan ang mga ginawa mo sa amin? Ganun ba, Henry? Vivian, alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo ng mga bata. O alam mo naman pala eh. Kaya nga ako naririto para ulit-ulitin ang paghingi ng tawad sa iyo at sa mga bata. Napakasakit ng ginawa mo sa amin, Henry. Masakit. Alam mo ba yun, ha? Kung hindi mo akong papatawan, kahit ipakilala mo man lang ako sa mga anak natin. At bakit ko naman gagawin yun? Napakahabang panahon na tiniis mo kami. At sa mga panahon na yun, hindi ko alam ang gagawin ko dahil wala akong alam na trabaho. Vivian. Pero, pinilit kong itaguyod ang mga anak natin. Kahit mahirap, kinaya ko. Dahil wala akong ibang malapitan, kundi sarili ko lang. Kaya nga, nandito ako ngayon para bumawi sa inyo. Gusto kong makilala ng mga bata. Parang awa mo na, Vivian. Umalis ka na, Henry. Baka madatnan ka pa ng mga anak ko. Kaya umalis ka na! Anak, nakita kong galing dito si Henry kahapon. Anong napag-usapan ninyong dalawa? Humihingi siya ng tawad, inay. Matagal na panahon na yun. Patawarin mo na siya. Alang-alang man lang sa mga anak ninyo. Inay, napakasakit ng ginawa niya sa akin. Bagong panganak pa lamang ako noon sa pangalawa naming anak. Pero anong ginawa niya? Bigla niya kaming iniwan. Anak, Hindi ko alam ang gagawin ko noon, inay. Wala akong trabaho. Buti na lang nandyan kayo ni Itay. Paano kung wala kayo? At sumama siya sa babae niya. Hindi ko yun makakalimutan, inay. kahit man lang patawarin mo siya, anak. Hindi mangyayari yun, inay. Hindi. Sa bagay, hindi kita masisisi. Pero anak, matuto kang magpatawad. Siguro, inay, hindi pa sa ngayon. May panahon para patawarin ko siya. Lolo, nakita niyo ba si Inay? Ay, kanina. Kausap ko lang siya dito eh. Umalis na ba? Hindi ko pa alam, Lolo eh.
Bakit ba, Apo? May kailangan ka ba? Magpapaalam sana ako, Lo. May pupuntan kami ng mga kaklase ko. Ay, ganun ba? Nako, paano kaya ito? Baka magalit yun kung hindi kanya madat nandito mamaya. Sige, ako nang bahalang magsasabi sa kanya mamaya pagdating niya. Sige po, Lolo. Maraming salamat po. Sige na, umalis ka na. Para maaga kang makauwi mamaya. Ang ibig mong sabihin, hindi mo nakita ang tatay mo mula nang maliit ka pa? Oo, Susi. Ayaw namang sabihin ng inay ko kung nasaan ang aking ama. Bakit? Tinanong mo ba sa nanay mo? Tinanong ko na yan eh. O, anong sabi ng inay mo? Sabi naman niya, patay na raw siya. Matagal na. Kapapanganak lang daw sa akin. Ganun ba? Pero, totoo kaya napatay na ang tatay mo? Parang nagsisinungaling lang ang nanay ko eh. Paano mo namang nasabi yan? Kasi minsan, naririnig ko silang nag-uusap ni Lolo. Pero, ewan ko lang. Ano kaya? Kung ang lolo mo na mismo ang tanungin mo. Nahiya naman ako eh. Baka malaman ni inay, pagalitan pa ako. Parang may tinatago si inay sa amin ni Kuya JR eh. Kung gusto mong malaman, kung buhay pa ang itay mo, ang lolo mo ang tanungin mo na lang. Hayaan mo na. Baka kapag nalaman ni inay, baka pagalitan pa niya ako. Kaya hindi bali na lang. Itay, nakita niyo ba si Ina? Kanina ko pa siya hinahanap eh. Wala siya. Nandito lang siya kanina eh. Ako, hindi ko nasasabihin kay Bibian na nagtatanong siya tungkol sa kanyang ama. Itay, may sinasabi ba kayo? Ha? Wala. Nako, saan kayo nagpuntang batang yon? Si JR naman ay nagpaalam na may pupuntahan din sila ng mga kaklase niya daw. Nagpaalam siya kanina. Itay, kung sakaling magtatanong ang mga anak ko tungkol sa kanilang ama, wala kayong sasabihin sa kanila kahit anong mangyari. Anak, ano kaya kung sabihin mo na sa kanila ang totoo na buhay pa ang kanilang ama? Hindi, Itay. Hindi. Wala kayong sasabihin sa kanila kahit anong mangyari. Naiintindihan nyo? Oo, anak. Oo. Wala akong kaalam-alam, kuya, na lihim pa lang naghanap ang aking anak na babae sa kanyang ama. At nagtatanong-tanong sa mga tao na kilala niya. At ang ikinababahala ko, kuya, ay baka malaman ng mga anak ko na tinago ko o hindi ko sinabing buhay pa ang kanilang ama. Minsan, kuya, ay Saan ka ba nang galing, ha, Ina? Kung aalis ka, magpaalam ka naman. Hindi yung aalis ka na hindi ka man lang nagpapaalam sa akin. Pasensya na po kayo, inay. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Saan ka ba nagpunta, ha? Kasama ko po yung kaklase ko, inay. May project po kami. Bakit hindi mo ako hinintay para nakapagpaalam ka sa akin?
Matagal pa kasi kayong dumating, inay. Kaya umalis na po ako. Uli-uli ha, kapag may pupuntahan ka, o kaya ang kuya mo, ha? Hintayin niyo muna akong dumating bago kayo umalis. Opo, inay. Akala ko kasi hindi kayo magagalit eh. Anong hindi ako magagalit? Tignan mo naman ang oras, ha? Gumagabi na. Sino hindi mag-aalala? Pasensya na po kayo, inay. Di na po talaga mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil kung hindi, ikukulong ko kayo dito sa bahay. Naintindihan mo? Opo, inay. Naiintindihan ko po. Sige, magbihis ka na para makapagpahinga ka na. Sino kaya ito? Sandali lang. Nariyan na. Sino po sila? At anong kailangan nila? Pwede ba akong pumasok? Sige po. Pasok po kayo. Maupo po kayo. Salamat. Nandito ba ang inay mo? Apo, sino? Henry, anong ginagawa mo dito? Baka biglang dumating si Vivian. Lolo? Kilala ninyo siya? Sino siya? Apo, siya ang tunay mong ama. Si Henry. Ano? Kayo pala ang itay ko. Itay ko. Akala ko, hindi ko na kayo makikita. Kasi sabi sa amin ni Inay, patay na raw kayo. Yung pala, buhay pa kayo. Anak, malaki ang kasalanan ko sa inyo ng mga kapatid mo. Patawarin niyo sana ako. Ang kuya mo, nasaan siya? May bisita pala tayo. Anak, JR, anak ko. Huwag niyo akong tawaging anak. Matagal lang patay ang tatay ko. Kuya, huwag ka namang magsalita ng ganyan kay Itay. Akala ko, matagal lang patay ang tatay namin. Yung pala, buhay na buhay. Pero bakit ngayon ka lang nagpakita sa amin? Ang galing niyo naman, ano? Nasaan kayo nang kailangan namin kayo, ha? Itay, JR, anak. alam niyo bang, napakahirap ng pinagdaanan namin. Kung ano-anong pinasok ni inay na hanap buhay. Para lang mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Tapos ngayon, bigla-bigla na lamang kayong susulpot na parang kabuti. Anak, patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nagpakita sa inyo. Dahil kailangan kong gawin yun. Hindi na namin kayo kailangan dito. Kaya pwede ba? Umalis ka na! Kuya, huwag ka namang ganyan kay Itay. Ama pa rin natin siya. Respetuhin mo naman siya! Ngayong nakilala mo na ang mga anak ko, maaari ka na sigurong umalis. Bibian, gusto ko sanang bumawi sa mga anak ko. Hayaan mong makasama ko sila kahit sa konting panahon lang. Wala sa akin ang pagpapasya, Henry. Pero para sa akin, huli na ito sana para makita mo ang mga anak ko. Pero Bibian, gusto ko lang na makasama kahit sa mga huling sandali ang mga anak natin. Anong ibig mong sabihin? Bibian,
May taning na ang buhay ko. Henry, Oo. May taning na ang buhay ko. At sabi ng doktor ko, baka hindi na ako abutin ng 5 buwan. Brain tumor ang sakit ko. Kahit pa lang sa huling sandali ng aking buhay, ay maipadama ko ang pagmamahal ko sa kanila. Ito lang ang kahilingan ko, Bibian. Sana pagbigyan mo ko. Henry. Nabigla ako, kuya, sa ipinagtapat na yon ni Henry na ama ng mga anak ko. Naantig ang puso ko, kuya, at napaluha ako nang dahil sa pakiusap na yon ni Henry. Napakalaki ng kasalanan niya sa amin. Pero nang malaman ko, kuya, may taning ng kanyang buhay, biglang nawala ang galit ko sa kanya. Dahil ama pa rin siya ng mga anak ko. Ano po ba, kuya, ang dapat kong gawin? Sana po mapayuhan niyo ako sa inalapit kong problema. Tapos na gumagalang, Vivian. Alam mo, Vivian, medyo talagang mahirap yung pinagdaanan mo dahil sabi mo nga, malilit pa yung mga anak mo lang iniwan kayo ng asawa mo. Dahil sa isang babae. Talagang kahit sino naman siguro, talagang sagad sa buto ang galit. Pero ngayon, malalaki na yung mga anak mo. Sa awa ng Diyos, naitaguyod mo sila at napag-aral pa. Ngayon, nagpakita si Henry bigla at nakikiusap sa'yo na makilala man lang nila ang kanilang tunay na ama dahil sabi mo nga ipatay ng kanilang ama. Siguro naman, Vivian, hindi parang bato yung tigas ng puso mo sa pagpapatawad. Napakasarap magpatawad, Vivian. Pakawalan mo yung kinigimkim mong galit o kaya hinanakit dyan sa puso mo at makikita mo na para kang nabunutan ng tihik sa dibdib. Bibian, panahon na siguro para magpatawad ka. Sabihin mo sa mga anak mo. Yung isa lang naman yata, yung medyo matigas ang puso na katulad mo, si JR. Pero yung babae, talagang gustong-gustong makilala ang kanyang ama. At nang magkausap sila, humingi siya ng tawad. Ngayon, sinasabi niya, yung gusto niya makasama ang kanyang mga anak sa huling sandali ng buhay niya. Alam mo, Bibian, pati ako napaluha sa kwento mong ito. Bagamat, nung una ay talagang mali ang ginawa ni Henry sa'yo dahil iniwan niya kayo o iniwan niya yung napakalaking responsibilidad niya sa inyo. Pero ngayon, anong nangyari? Humarap siya sa inyo na humihingi ng tawad dahil nabibilang na ang kanyang araw dito sa mundo. Brain tumor yata yung sakit niya. Abay, hindi biro yan. At tinaningan na ang kanyang buhay.
siguro naman, Vivian, pagbigyan mo na yung asawa mo sa gusto niyang mangyari. Tuloy, ipagtapat mo na rin sa mga anak mo ang tunay na dahilan. Lahat naman tayo nagkakasala, hindi ba? Ha? Lahat tayo nagkakasala. Walang taong walang kasalanan. Pero sa ganyang sitwasyon, Vivian, sana huwag mo nang ipagkait sa iyong asawa. Lalong-lalo na sa mga anak ninyo. Hindi pa huli ang lahat, Vivian, para sa mga anak ninyo. Patawarin mo na si Henry at sana tuloy na ring tanggapin ni JR o ang mga anak ninyo si Henry para mapatawad ang kanilang ama sa kanyang ginawa. Well, Vivian, yun na lamang siguro ang masasabi ko. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.